yung wings. Tell them what's up. Naghanap ka ng damit, liga. Kitang ora ko lutang hindi pilit, diba? Kung naghanap ka ng damit, MMXNN. Ligaraswag na kahit sa hindi mabibili. Kung naghanap ka ng damit, MMXNN. Garantisadong kalidad eh, hindi pinipid. Kung naghanap ka ng damit, liga. Teka kung naghanap ka ng damit, liga. Teka kung naghanap ka ng damit, liga. Kitang ora ko lutang hindi pilit, diba? Hindi ka ba namang tatay ng gageran? Kayo walang ganyan lang hardcore. Bangis ka sa buhay na tabihin ko silang dadaman na din. Wala ganito yung isa kang tangin. Uragon Rap Battles, MMXNN Clothing, Harang Tournament, Tigbas, magingay para sa susunod na laban! Sa kanan ko, galing pa ng Naga City, magingay para kay Lo-Fi Saiga. Lo-Fi Saiga, Trippy Collective mula Naga. Sa kaliwa ko naman, galing pa ng Lagonoy, Camarines Sur, magingay para kay Malvar. Malvar, Lagunoy, shoutout sa lahat. Nanalo ng coin to si Malvar, pinili niya mauna si Lo-Fi Saiga. Harang tournament to, tahimik muna tayo. Ulang banat, pakinggan natin to, Lo-Fi Saiga. Round 1 game! Ulit. Round 1 game! Saiga versus... Who the fuck is this? Talagang lawgaw bracketing mo, Tom. Reverse stepping stone shit. Balik ako sa baba pagtapos ko sa champion. Kasi sino ka nga ulit? Pangalan mo? Malvar? Isang revolusyonaryong tanga ang naimbita. Biruin mo papasok ka sa gera nang nag-iisa ka, magbabanlaw ka sa dugo. At bitag yung paanyaya at telegrama mong nakuha sa kanya. Ika'y parang Antonio Luna na kupo. Mamamatay ka dyan sa sulat mong dala, kaya isang hampas sa iyong bungo. Nang solido at sagad, parang tinamaan ng lintik. Yung hugis ng crack, talsik dugo. Ngayon is lacking. Bugbog pa tong member na nahuli sa trap. Habang ako ay parang creep, G motherfucker, you know that I came for your blood. Oo, nanalo ka nung round 1. Para sa kamao ko magpalamon. Ngayon kabibilangan, walang mouthpiece na matatapon. Knockdown to sa round 2 at hindi makakabangon. Iconic knockout yung sapak habang ikaw si Ricky Hatton. Kayo welcome sa stage 2 ng turna. Ganto mag-battle rap, brother. It's just go to hell or uwi ka ng Lagunoy kung wala kang bars na ma-offer. Pagkat quarter final station mo at di lang basta to stop over. Final destination mo na to and in the death of you ako mismo iyong driver. Kasi nakasabay ka pa nga sa aking harang killing spree. Just to get murdered by Lo-Fi, you know that I do it frequently. Mamamatay to set. Shooting Brandon Lee, mararanasan mo ulit. Yung naranasan mo kay Steamy, mas masakit nga lang doon ng times 3. Pero kalma, kasi I'm gonna lend you the crowd. You can take their sympathy. Pagkat nakakaawa ka naman, sige mercy, you all can pray for my enemy. Oo, mga tao magdadala sa'yo sa trono. Kukurunahan ka ng crowd. Habang ako naman na mag-i-infiltrate sa iyong palasyo para pugutan ka ng ulo at isuot niyang kasama ang crown, fucking nastics. Laugh out loud. Parang si Duterte di ka masasalba na madla. Porket sinubuan ka ng mga tao gusto umisapan itong tanga kasi yun ay di po pwede. Bubombahin ko pinagtataguan mong lugar o kampo. Damay pati nire-representan Tigao ni Clay si aabutin Nagasaki sigurado. Kahit bumuo ka ng grupo at alyansa sa Goa o Karamoan para pagkaisahan ako nako, sisiguraduhin kong malalaglag yung ulot babagsak partido nyo. Ano? Nakikinig ka tang ina mo? Halos nabalod na ako kakapanood ng past battles mo, yung husay at galing talagang di matatawaran. Kaya nakikinig ka mula entrada hanggang ngayon, di ka nagpapabaya sa laban. At dahil nakikinig ka, bilib ako sa'yo. Walang duda pwede ka magkampiyon without any fucking help.
Oo, tama yan, Malbar. Makinig ka lang sa akin cause I'm talking to myself. Hindi kita pinupuri, gago. Yun ay selfie bar. At dahil nakikinig ka, tingin niya siya. Ganun ko lang pinapalaki ang ulo ni Malbar para madaling asintahin. Total feeling between na to si Par. Pues pagbibigyan ng target sa kanyang hiling. Now that I'm shooting star, kaya tangina mo tabi. Huwag kang paharang-harang kasi nakatutok ko sa finals and I don't need no guide. Baka tamaan ka ng bala so you better step aside. Pero sasalo ka pa rin ng punches after punches pag take off matik akin na upper hand. Pagkat malabong magbintes tong mga punches, mala aeroplano, you know it was always goes to land. 40 lines. Unang banat, pakinggan natin, Malbar. What's up, my naga? Ano sabi mo? Dami mong sinasabi. Tanga mo, Chong. Isusuot raw yung corona na may ulo ko. Mahuhulog yon. Nya, goes to love. Nya. Mariosep! Tang inang lowered to no? Thai concept. Well, bago ko simula ng aking round, if that's fine, gusto ko lang munang tanungin si Atoms, pwede ba mag-overtime? Hindi? O hindi raw, putang ina mo! Ikaw raw magkakampyon, sabi sa comment section, ni Nemel JK03. Pucha, dun palang panalo na ako Malvar versus Lo-Fi Saiga, a.k.a. Edmar Fausto, Ajax, Iggy, Filmahart, tang ina! Ang magtago sa maraming pangalan, yan ang napili niyang taktika, pues sasapitin mo'y may pait, umuukit, kakaiba, pagkakasyahin ko yung 5 pangalan sa iisa mong lapida. San ba magaling to? Mag-reference ng Hollywood, Frank Abagnale, Leonardo DiCaprio, kay Palara, Doctor Strange, Rick Grimes, tang ina mo kakaumay. Isang Indio na sa mga kano nagpupumilit, magbigay pugay, gusto mo bumawi? Magbigay respeto sa mga bayaning nagbuwis buhay? Total June 12, tang ina mo, i-reference mo si Cardo Dalisay. Ano? Paano? Performative. Alam niyo yan, panghakot puday. Diskarte nga niyan, kakaiba. Magtatanong ng, Miss, alam mo yung The Notebook? By the way, kumain ka na ba? Tanga ka! Pinagjajakulan mo si Black Widow. Tapos bigla-bigla kang nababanas. Paano pag malapit na siyang labasan, biglang may ads na lalabas? Lo-Fi Saiga? Sobrang uhaw sa akitang-kita kanyang aura. Performative na gangsta ang hinihit-hit ay matcha. Nagmumukmuk sa sulok, bumubuga ng usok, feeling swag, makita-kita ko nanonood sa loklok. Loklok ang puta, wala kang pang Netflix. Pero sige lang, pagbigyan kung yan katuparan ng iyong dream, lumagpas man ng kontinent, yung mga reference sa scheme, but it will never change the game. Pag binaboy-baboy na yung name, pangalan tatapak-tapakan parang Hollywood Walk of Fame. Movie reference, pag-uusapan, kayang-kaya ko yang gawin, kakantutin ko yang mata ni Isla parang Serbian film. Ano gets mo yung pasaring? Kung sino sa atin magaling, tawagin mo akong si Frodo pagkat hawak ko tong ring. Yang estilo mo, pang Darwin, badang ka kung mag-spit yung diskarte ka, entae, parang human centipede. Sa harang, walang balakid, simulan mo na magpanik. Chut-chut! Tang ina mo, iceberg, tabi, dadaan yung Titanic! Ganon, badoy! Ano? June 12, Independence Day, tas eto Malbarang yung kalaban. Sige, connect mo lang. History reference, wordplay mongoloid. History reference, wordplay mongoloid na kaganapan. Sige. Pero taon ko to, karakter ka lang sa storya kong binubuo, dugo mo ang ipipinta sa makukulay kong yugto. Sige, angle mo, overtime kay Marbs,
Sige lang, natuto na ako't nahasa. Oras na para ako naman magpasa ng apoy sa nauupos mong kandila. Makakatikim ka sa akin ng aral. Sa brutal na paraan mo nga lang makikita ang pagdukot ko ng iyong puso, ang magpipisil ng iyong diwa. Character development, alam nyo yan, may improvement na napakita. Unlike you, karakter na lak parang si John Lloyd at Shaina. Marvel reference na contradicting sa katauhan mong innate. Fuck Doctor Strange, be Tony Stark, you have to learn from your mistakes. Huwag kang overtime. Huwag kang overtime! Puking ina mo, ang haba mo mag-rounds, ulul. Tangina, ramdam ko na yung round 1, ganito pala yung feeling, tol. Tangina, haba no? Tapos sinabihan pa ako ng lowered. Tangina, ang dibdib mo, chong. Huwag mo iangat, tangina mo, bobo. Umabot ka ba ng 5'2"? Kapag hindi, manahimik ka! Ikaw ang lowered, Tagalagunoy, puking ina mo ka, yung pananalita mo, ayusin mo, nasa naga ka! Overtime daw. Yun ang binibida niya, malakas. Tangina mo, yung mga mamamatay lang ang sumusunod sa takdang oras. Round 2 game. Magaling, magaling, magaling. Magaling kang kupal ka. Mag-stalk ng sockmed. Yun ang remedy niya. Ungkat ng past for future present. Dami mong oras, aba. Updated ka palagi online, kalalaki mong tao, chismoso. Dinaig mo pa si Sian Gaza, tang ina ka. Banggit niya kanina, tang ina, stalker ng puta. Tang inang to, nakabantay palagi sa net para updated sa shit. Ang kulit mo din ya. Nakabantay palagi sa net yan ang trip ng lintik kasi nga nasa piso net siya. Isa kang stalker na MC na 24/7 yung survey kaya sa info. Malabong madrought. Paano nakabantay palagi sa net yung gago? Oo, ganyan maghanda tong Boy Scout. Palibhasa taga-bukid kasi. Kaya doon lang siya pwede mag-search ng info kumbaga. Pues wala ka na makukuha sa akin pag naubusan ka ng barya. Sige, mag-load ka na. Pang data o gumamit ng free basic matic, magbabayulet ka. Balik sa FB Classic, pati style at topic mo free basic ko'y 2026 na. Kasi debut niya 2025. Pero style pang 2010. First time niyang maranasan ng advance nung nanalo siya sa A-Lims ng tournament. Kaya nga di ako A-Libs dyan. KJ at negative yung energy niyan. Kasi kill the vibe last event. That's why I'm so disappointed, man. Baka may palag-palag pa sana yung makakalaban ko ngayon sa round 2 kung siya sana nakapag-advance. Kaso hindi. Kasi binalahura ng loko. Paano ginawa niyang angle yung mga nakita niya sa kwarto? Taga-coastal area nga tong gago kasi lahat na lang ay nakikita ni mo. Anyway, ibang klase ka rin no? Kumuha ng pang-angle. Tang-inang to, tamang observe lang siya sa akin pagtapos namin ni Palara mag-battle. Tang-ina ba din yarn? Kasi tang-ina. Kala mo talaga chill lang siya sa Gedli. Puta, nagsusulat na pala ng notes. Mga nakikita kasi nito ni pare, ginagawa niyang quotes. Kung silid-aralan pala to, Eddie. Ang pangit mo i-approach. Parang pabibong officer na estudyante sa klase, di ka na ulit makakakuha pa ng votes. Kasi ganun din yung nangyari pagtapos ko manalo kay Steamy, di ba? Di ba? Puta, tamang lapit to sa akin, ang lupit din ang style. Tamang congrats, sabi, trip ko yung Voynich manuscript mo na line. Nakipag-appear siya that time, ngiting aso pa yung smile. Sabay tanong sa akin ang aking personal life. At doon ko nalaman yung diskarte niya, that's why sarap bigyan ng kanan tong walang alam sa constitutional rights. Pero binigyan ko pa rin niya ng maling context kahit papano kasi nakakaawa. Kaya bro, sorry, that's a lie. Pagkat malabo tong umamin at mag-open up sa FBI. Ano gulat ka? Yung style at diskarte mo exposed? Di ko kailangan mag-lock ng profile, gago, stalk mo ko at magsawa ka sa post. Kaya sige, stalk mo ko, gang mabaliw ka ng dahil sa obsession. Pagkakuha ko ng 100,000 piso, ako na bahala sa yung psychotherapy session. Mabaliw ka sa akin. Tupok tong gamu-gamong insekto sa game. Kasi been drawn too much sa apoy ko. Hiyam mo to a flame, kaya rounds mo na. Pakita mo sa akin yung research mong dala. Ako panelist mo ngayong gabi, tignan natin kung papasa ka ba.
Pagkat black automatic sa oras na makulangan siya, ayan barya sa lapag, pulutin mo para may pang piso net ka! Dalawang banat, pakinggan natin, Malbar. Palagi ko raw siyang tinitingnan nung nanalo siya. Kinulang ka ata sa practice. Na-amaze kasi ako first time ko makakita ng naglalakad na lapis. Tingnan mo. Ito walang wordplay, real talk lang. Alam mo gaano ka kabaduy? Laban mo kay Steamy G, sabi mo. Kunting pihit pa ganon, sabay balik ulit tugon. Panik pa na og kanyang ulo, parang nagdadrive ako ngayon. Oh no, cringe! Tas kinagat naman at pinalakpakan ng mga tangang to. Like, di na kailangan ng PowerPoint para i-market yung natatagong kabubuhan, bro. Ang weird mo maging killer. Yan ba natutunan sa Hollywood, tang ina mo? Imagine nyo si John Wick, isang assassin, tas papatayin ka lang sa ganito. Weirdo! Okay na sana pwede na pang isabuhay. Hanip mala GL pambaon. Kaso joke lang yon na parang nagdadrive ako ngayon. Ganto ka pumatay? Seryoso? Walang pagbabago, pinairal pride. Kaya ka nasisita ng LTO kasi minsan pag ganto ka na rin mag-drive. Brum brum. Tanga. Kita mo? Katangahan mo mismo ang kikitil. Now it's a fucking piece of cake. Ikaw magkukrus ng iyong sarili. Pari sa Ash Wednesday. Baduy na horrorcore with matching actions. Kaya medyo child's play. Ang weird tingnan parang McDo na tinayo sa Almeida Highway. Ang ina mo. Di ba idol mo Saint Ice? From the flow tsaka scheme at pati na sa pormahan, naniwala ka sa saint at humugot ng kalakasan. Pero kung hip-hop ay divine, embodiment ng kabanalan, pre yung pari ng tugma, tatawagin kang makasalanan. Surprise quiz! Alam nyong nirhyme ni Lo-Fi sa word na extinguish? Eddie, Moises, ha? Moises! Ina mo. Eto, isa pa mga repa. Alam nyo ni rhyme ni Lo-Fi Saiga sa word na napasama? Eddie, Sasha Padilla. Ha? Sasha Padilla? Dolpihin kita dyan Wak mag-rhyme, yung pag-drive pagpatay, wag sanang mamasamain. Ket may poetic license ka, pre, matitikitan ka pa rin. Tas si Steamy G, nung August lang nag-rap, o bakit? Ako rin naman ikaw, tagal na? Kung makasumbat ka, alam mo sinong achiever. Sa battle rap, ang daming mga factors na dapat nating i-consider. Yung mga wak mong rhymes, baduy na reference, sampal yan sa'yo bilang contender na veteran. Pero eto ka, pinapangaralan ng beginner. And remind you lang, brother, winordplay mo yung thank you, sir, sa thank you, sir. Wow! Lupit mo, pre! Thank you, sir. Thank you, sir. Tang ina mo, you're welcome Kaya wag kami. Anong veteran ng kasaysayan? Wala kang aasahang pagsaludo. Isa ka lang rin sa mga naunang bano na hindi bumasa ng panuto. Puro kabaduyan ng pinauso na mali kayatan ng sa ulo. And history repeats itself kasi wala kayong pagkatuto. Gantong-ganto. Mga bata, ang resulta pagkabobohan at katangahan naging successful sa pagbibreeding. Di maikakailang produkto ka lamang ng malawakang social engineering. Fuck longevity, ikay tatanda na wala pa ring creative thinking at habang buhay kong pagtatawanan niyang tinatawag mo na sining. Bisayang Ryan Gosling! Ito yung araw ng paglarga na isinulat ng hukom, babiyahe ka na tanging impyerno ang magiging destinasyon. Nakatakdakang bumangga sa sarili mong limitasyon, malalagay ka sa kahon. Katotohanan may mapait, iyong marapating malulon na ito'y sagasa, parang nagdadrive ako ngayon. Putang ina mo. Diba, napakinggan natin, Lo. Ina-cringe ang putang ina mo to Yo.
Round 3, game! Tangina, tanong ko lang. May McDo sa Lagunoy? Sa nakakaalam meron, wala? Wala. Tangina mo, tapos pinupuna mo yung McDo sa Almeda, ay wala kayo nun? Tanginang te, no? Palatang Jejemon. Tinitiran yung mga, mga lugar sa Naga na wala sa'yo na yun. Typical na taga-bukid. Tapos yung galaw, kwento ko lang. High school, taga Naga, syempre, nasa city. Ganon kami, kagrupo. Tapos ganto itsura ng mga kaklase namin na pilit, joker na pilit. Yung mga taga San Fernando. Tangin ang badoy ng forma mo. Naka-X-tip, tangin ang Bisaya. Naka-X-tip ka na sapatos. Running shoes, tangina mo. Sana ang takbo mo tanga. Sana sa round 3 makarinig din ako ng mga bara na tungkol sa running era ko Kapag hindi sasapakin kita mamaya. Round 3 game! What's up, my Naga? Tangin na. Yan yung pang-intro niya kay Vibe. First time niyang bumaba ng syudad. Mukhang kakatapos lang mag-hike. At dito siya ay napadayo. Oo, dayo ka lang. Kaya sa hospitality nitong taga-Naga tsak ikay maa-amaze. Pagkat ilalagay kita sa lugar mo if you feel in narrow place. Kaya what's up, man ninja? Ito'y classic na Shippuden din. Walang jutsong kalakip, bibitaw lang ng matatalim. Throwing blades into battle kung duda yung tanong mo yaking sasagutin. Kaya ko nga bang tumapon at bumitaw ng ganon? Well, ang sagot ko, oo, Shuriken, nak ng puta na to! Walang natutuwa sa'yo. Style at buong pagkatao mo cringy. Feeling na mabigat na mga binibitawan niyang punches porket kamukha niya illegitimate sa ni Manny. Uy, di ka tanggap ni Jinky. Kaya have mercy sa battle rap, gago, di ka bagay sa ganto. Yung mga trained animal sa circus pinag-pepperform, doon ka nababagay na sirkulo. Natapatan ka ng spotlight. Oo, para malino makita kung paano yung unggoy maglaro ng round. Hindi dahil sa electrifying mga linya porket pa at kamay mo'y nasa ground. Ganyan mag-wordplay, putang ina mo. You cause no death, kaya sa akin no fear can found. Ba't kakatakutan tong monkey kung di marunong gumawa ng sound? Oo, di marunong gumawa ng sound kasi wala yang kanta. O baka sabihin ako'y bago lamang sa eksena, tangina yung excuse mo, redundant na. Paulit-ulit yung sistete, tila sakit na walang cure. Naging yambla din ako pero di sa akin narinig yung salitang ako'y bago lamang sa eksena, tangina yung mga habang buhay amateur. Kaya nga habang bata pa'y, sisibakin ko na tong pusi na to. I know it's so evil in your eyes. Panoorin nyo yung beat at mga kuha sa lente bilang ebidensya pagtapos ng battle na to. Mala Epstein files. Oo, mala Epstein. Doing nasty things. Ito ay alay at ritual. Hindi, mas malala pa nga dun par. Pagkat katawan niyang ilalatag ko sa lamesa after I cook malbar. Kasi binigyan mo ako ng island boy. Talagang pang-vacation yung trip. Kilala lugar niyong Lagunoy? Sa dami ng beach. Kaya wag mo ko paandaran dyan, oy. Nagaling ka sa streets. Sobrang konti ng tao sa inyo, hoy. Mas madami kuliglig. At o dahil doon, kaya nga bad trip tong beach. Paano di niya magawang sabihin na galing siya sa streets? Palibasa, alam ng mga tao na Lagunoy nire-representa ng takte. Kaya di niya magawang sabihin na galing siya sa streets. Taga-bukid ka kasi. Kaya tangina guys, picture this. Kunwari, taga-bukid kumanta ng para sa streets. Puta lap trip, baby. Di magiging sa'yo yung aming rice field. Taga-bukid ka talaga. O baka ibalik na naman sabihin mo ka kung magsasaka. Aba pwede tang ina. Nakatama raw FX na yung magsasaka. King ina mo, aararuhin kita. O car of guardian sa palayan. At magiging target shooting to. Pagkat nasa bukid si Malbar, parang kay Marwan ka parehas mo. Dapat 40 lang sagad kaso madugo ang pakay ko. Ito'y sobra na 4, kaya itong nasa bukid will fall in 44. Ito ay mama sa pano! Bawal daw ako mag-X-step na sapatos kasi pang running siya. Yung bars mo pang tanga.
Ikaw nga naka-champion na jacket, bakit magcha-champion ka ba? Utang ina mo. Ina mo, empoy. Joke. Laban ko kay Vibrate. Pinapatay ko raw yung lawak ng imahinasyon, like, what the hell? Kesa naman dito sa mga abno na laging may imaginary na barel. Sa mga di nakakaalam, etong si Igan ay naturingan bilang ganggang na sa pangpang umihiram ng tapang. Galawang bakal pag sa laban, desperado na tibang. Sa katangahan na libang, di maitatangging sadyang. Kalawang ka lang rin nasisira sa mekanismo ng makinang makinang. Ito pare favor. If you really aim more, then say more. Dalang pasabog dapat wide range, parang claymore. Wag puro pistol. Lang ang salin, umaastang magiting at deadly weapon na ang paggamit. Obsolete, nagiging wak. Taas kamay, sabay tutok. Sobrang baduy na feeling act. Parang red panda, sobrang cute. Wala sayong nasisindak. Ina mo wak, gusto mo sapak? Nagpatato pa tong payatot na to. Putang ina mo. Try mo kaya yan na linisin. Mukha kang poste, hindi yan art. Tawag dyan, boy, vandalism. Yung mga braso mong patpatin, seryosong tanong pre, curious lang. Pag bigla ba yan pumutok, kakayanin kaya yung recoil niyan? Bitch, please. You're a motherfucking pussy inside Jennifer's body. Kaya nga Megan to palagi. Baklang hayok sa bakal, madali lang sakin tutupi. Tong taga-nagang bars nagapang pauwi. Humanda kang matsupe. Tipong 1 pa lang tulog agad na parang curfew. Kakatrain, I'm steaming hot at laging chu-chu. Tas mga bara mo ay too few kapag walang gamit na pew-pew. Who you? Baduy na manifestation ng lame-ass gun bars on my front, nagmimistulang apparition. It's raining bullets from above na parang divine intervention. Ubusan clip by clip, well, kakasawid motivation, malabiblikal interpretation. Tandaan mong ibang helyo aking spit at pagka one-shot revelation. Another revelation. Oo, ginamit ko yun laban kay Timothy. Another revelation, G. Well, ito ay something na na-miss ng iyong hindsight. I'm also the type of fucking guy who'll bring a knife into a gunfight. That's right, 29. Sa tagiliran, aking grip tight, night, matik pag sumama ka sa bright light. At di pa tapos, aking lilinawin na ginuguhit kong tagpo. Kaluluwa mo'y hihilahin, kakantutin ko ng ganto. Patalikod kang wawasakin, nanamnamin ko ng husto. Hanggang si Satanas mapaama namin pag nakita yung tumbong mo. Kaya ano? Sinadya ko na maging kupal at bastos. Di pwedeng ehemplo na rapper. La akong pake kung gawin niyang angle sa mga susunod ko pang battle. Normal na kalakaran yan sa battle rap. Ba't naman ako pa mahasel? At tinulungan ko lang si Linya Rima na isipan ako ng bagong angle. Tangina mo, Linya Rima. Pagkatapos ko dito sa Feeling Big Fish, rerekta na ako sa semis. Pangalan ko ang aangat na parang ending credits. Ikaw, just take your time manood ng Hollywood, mga movies and series. At ito 1K para naman may pang-subscribe ka sa Netflix. Ayoko nga. Ingay para sa laban na yun! Oragon Rap Battles, MMXN and Clothing, Tigbas, Harang Tournament, Quarterfinals, advancing sa semis, ang boto ng Orado, 4-1. Magingay tayong lahat para kay Malvar. Thank you, ang lakas mo. Trippy Collective, Mulanaga, Lo-Fi. Malvar Lagunoy, shoutout sa lahat. Thank you. Paki muna kay Palara. Ako yung nag-iisang bumoto kay Lo-Fi Saiga kasi yung round 1 tingin ko pinakamalakas na round ni Malvar kasi marami siyang magagandang transition ng angle kumpara kay Lo-Fi Saiga na maraming questionable na reference na hindi ko alam kung paano tumatama kay Malvar. Round 1 ko Malvar, round 2 Lo-Fi kasi ang gaganda ng angulo ni Lo-Fi, mas maganda siya umangulo kaysa kay Malvar sa round 2. Tsaka yung
yung first half ng round 2 ni Malbar, yung jokes tsaka yung mga line marking niya di talaga effective sa bandang kalahati na siya bumawi. So yung round 2 kay Lo-Fi, yung round 3 ko para sa akin niya kung di maganda yung intro niya, may freestyle kasi Lo-Fi na hindi talaga maganda yung intro niya. Pero para sa akin may sumira kasi ng round ni Malbar, yung parang isa sa pinakamalakas niya na punchline yung revelation, tapos bigla niyang inamin na recycle pala yun. So para sa akin yung sumira ng round niya. Dalawang round kay Lo-Fi. Yo, Bisto in the house. Pakyo sa kagrupo ko, hindi kami parehas mag-isip. So, round 1, binigay ko yung kay Malbar. Kasi unang-una na napagmasdan ko, round 1 parehas sila nagsiraan tungkol sa overtime. So, binasehan ko na lang sa laman ng mga sulat nila. And then, pagdating naman sa round 2, kala ko makukuha pa rin ni Malbar, pero binigay ko yun kay Lo-Fi Saiga. Kasi, yun nga, katulad ng sinabi ko, bumase na lang ako sa laman ng mga sulat nila. Kasi wala na akong isipin doon kung overtime sila pareho, pareho na pinakita nila pareho silang overtime. Yung mga tumatak na lang talagang linya ang binasehan ko. Tsaka, pagdating naman sa round 3, kala ko makukuha na ni Lo-Fi Saiga, katulad nung nag-freestyle nga siya, bago binitawan yung sulat niya sa round 3. Kala ko makukuha niya na yun, kaso mas malakas pa rin para sa akin yung pinakita ni Malbar. So, 2-1 Malbar. Yo, Bad Child, binoto ko si Malbar all 3. Battle-wise, halos dikit yung laban. Kaso round 1 binoto ko si Malbar. Parang mas nangibabaw kasi yung sa reference. Tsaka hindi ko alam, parang naulaan ako dun kay Lo-Fi. Sa round 2 naman Malbar pa rin. Kala ko makakabawi si Lo-Fi. Kaso ayun, talagang si Malbar Tapos sa round 3, ayun, Malbar din. Sa inamin niya kasi, basta Malbar. Nice store. Parehas sila malakas. Parehas yung angle, parehas yung punchline. Ang lakas yung mga punchline nila, pero hindi ko kasi makita kung sino yung lumalanding talaga. Parang basta itatabla ko sana lumamang lang si Malbar sa rebut and sa round 3. Malbar. Hipokrito, outspoken. Binoto ko si Malbar. Yung boto is 2-1. First round, binigay ko yung Lo-Fi Saiga. Sobrang na-appreciate ko yung 1-2 punches and also yung 4-bar setup na nag-interconnect. Merong thought process na nagko-connect into one bar to another. And ito talaga yung style ni Lo-Fi kung saan siya malakas based on not just this battle but also the style na meron siyang in-establish from before. But I also have to give the second round to Malvar. Kasi yung second round, yung nagtitira na sila about parang personals like si Lo-Fi sinabi niya na si Malvar is creeping on social media, pero yung atake kasi ni Malvar about doon is technically how Lo-Fi composes his writings and how he performs it. Maganda yung pagka-line back and also yung performance from start to finish, merong callback doon sa pagdadrive ng ganito, and maganda yung performance, and na-appreciate ko masyado yung pagiging creative and how to tackle yung issue ng hindi maayos sa pag-rhyme na in-allege niya kay Lo-Fi. Lastly, binigay ko yung last round kay Malvar kasi for the reason of first, maganda yung callback. Also, merong callback about yung Hollywood reference ni Lo-Fi and how it was destructed by Malvar sa first round. Bigyan ng callback doon. Second of all, nag-pay off yung performance kasi is not about just yung quality ng content but also how Malvar started and finished the round. Kailangan kong bigay yung credit sa rebuttal na maganda and also yung magandang callback ulit hanggang sa katapusan. Yung revelation, na-appreciate ko yun but also medyo na-distract din siya doon, pero it also pays off sa other angles na nilaro ni Malvar and how he attacks Lo-Fi directly, not just giving bars na masasaktan yung pointing system para kay Lo-Fi. So 2-1 kay Malvar.